kagitingan ng pag-uusapan, ang pound-for-pound world boxing champion na si Manny Pacquiao ay maituturing na isa sa pinakamagiting na tao sa buong mundo. Si Pacman ang kauna-unahang 8th Division World Champion, kung ilang beses din siyang napiling Fighter of the Year at tinaguriang Fighter of the Decade. Sa 17 taon niyang pamamayagpag sa larangan ng boxing, patuloy siyang humahakot ng tagumpay at karangalan para sa kanyang pamilya at sa ating bansa. Ngunit kasabay nito, hindi maikakaila ang unti-unting paglamon ng kamunduhan sa kanyang pagkatao at pagwasak sa kanyang pamilya. Si Manny Pacquiao, from nothing to something. Ginawa ako ng Panginoon dyan para isang maging simbolo, no? Halimbawa na kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, di ba? Kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, kahit nagsisikap ka pa araw-araw, but if you don't have God in your life, you're nothing. Nagdadasal ako, I have faith, but gumagawa ako ng masama eh. Monday to Saturday, gumagawa ako sinungaling, magsinungaling ako, magmura ako, tapos mag-inom ako, manakit ako, tapos kumbaga sana magsugal ako, mangbababae ako, kung ano-ano mga yung mga careless words na lumalabas sa mga bunganga ko, wala akong pakialam. Hanggang masumpungan niya ang higit na mahalagang biyaya, ang relasyon sa Panginoong Hesus. Nakita ni Manny ang katotohanan sa pagbasa niya ng salita ng Diyos. 10 taong gulang pa lamang daw siya ay sumasali na siya sa Bible study. Ngunit nahinto ito nang maging abala sa pagboboxing na pinasok niya noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Nakaengkwentro niyang muli ang Panginoon sa panahong napabayaan na niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Nabagabag siya sa sulat ng kanyang ina. Kumusta ka na dyan? Nag-worry ako at saka yung kapatid mo nahinto na sa pag-aaral dahil walang pera, walang pangbili ng mga gamit. Ganyan. Para akong sabi ko, ang pinunta ko dito sa Maynila is matulungan ko yung magulang ko, matulungan ko yung kapatid ko. Tapos iyak ako, hindi ko iyak, tulong luha ko, dami. Sinisi ko yung sarili ko na, saan yung pera ko, pinanggastos ko, binabili ko lang ng mga inumin, mga alak. Ayon kay Manny, nang gabing yon ay narinig niya ang tinig ng Diyos sa panaginip. Nasa ilalim ako ng gubat na napakaganda talaga, walang kasing ganda dito. Nakayuko ako, umiyak ako, tapos nung lumabas yung ilaw, gusto kong tingnan pero hindi ako makatingin. Alam mo, sabi ng Panginoon, Anak, bakit ka lumayo sa akin? Di ba, pag sinabi nila, pag panaginip daw, kabaliktaran. Tapos sabi ko, hindi ko pinansin yun. Pero nung nagbasa na ako ng Bible, nabasa ko doon na kinausap ng Panginoon ang tao sa pamagitan ng panaginip. Sabi ko, wow! Sabi ko, totoo yung panaginip ko. Maraming taon ang lumipas bago tuluyang nagbalik loob sa Diyos si Manny. Nitong nakaraang taon ay nagkaroon siya ng matinding pagkauhaw sa salita ng Diyos. Nagpatawag siya ng Bible study, hindi lamang minsan sa isang linggo, kundi araw-araw. And I could see a man who was hungry, who was thirsty for the Word of God. Every time I would flash a verse on the screen, he would note-take the verse, he would write it down, and here is what was amazing. The next day, he would recite the verse to me by memory. And I was shocked. I was amazed. I said, wow, this guy is really hungry for the Word. As a matter of fact, I'll be honest with you. He knows more memory verses than me. Sometimes he puts me to shame, Masigasig din si Manny sa pagbahagi ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho. Sa araw ng taping ng game show niyang Manny Many Prizes, ay nagpatawag siya ng Bible sharing na dinaluhan din ng chairman at CEO ng GMA na si Attorney Felipe Gozon. Nagpapasalamat ako talaga kay Manny at nagiging example siya ng pinapago ng ating Panginoon. Walang mag-iisip na si Manny ang tatawagin. Malapit na yung pagbabalik ni Jesus Christ. Malapit na yung paghukom. This is the time, the right time na to spread His words. So pinili nila kami, Manny Pacquiao, Tim Tebow, Jeremy Lin, pinili nila kami because people idolizing us, and then whatever the words come out to our mouth, they will listen, they will believe. These men, Tim Tebow,
Jeremy Lin and Manny Pacquiao, these are God's billboards for the world to watch, the world to hear, and the world to see. And basically, what's the message? God is saying, these men's lives have been touched by the kingdom for the good, for the better. What about you? What about your life? I mean, you like what's happening in their lives? They're honoring God in what they're doing? Fine. But what about you? You know, I really believe we're in the last days, and God is using these world champions to reach out to the lost. Hinihikayat ni Manny ang lahat na magbasa ng Biblia dahil ito ang magsisilbing gabay sa ating buhay. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So when you meditate the words and you keep the words of God in your mouth, in your lips, in your heart, in your mind, you will be guided. The Holy Spirit will guide you. Ito naman ang saloobin ni Manny sa inaasahang paghaharap nila ni Mayweather sa boxing ring. I pray na if that fight happen, it will happen. If not, I'm okay. Because I'm satisfied with what God gave it to me already. Di ba? What I'm happy right now is to read His words and meditate it day and night. Ayon pa kay Manny, hindi na magtatagal at hihinto na rin siya sa pagboboxing. Ngunit tinitiyak niyang magpapatuloy ang pakikipaglaban niya para umiral ang kabutihan sa sanlibutan na siyang kasiyahan ng Diyos. In Matthew 10 verse 22, you will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Just hold on the words, kapit lang. Kapit to the end. When you accept Jesus Christ in your life as your Lord and Savior, you have eternal life. And you obey, When you obey His commandments. Si Manny Pacquiao, ipinagbubunyi ng buong mundo dahil sa kagitingan sa larangan ng boxing. Kagitingang nagdulot ng malaking karangalan sa bansa at sa mga Pilipino. Ngayon, ang kagitingang ipinamamalas ni Manny ay ang pagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos, na ayon na rin sa Kanya, iba yung kaligayahan ang dulot nito.